Yo! Fact boys, fact girls, anong lagay? Napansin mo ba, kahit saan ka pumunta, kasal, birthday, graduation, simpleng inuman lang sa bahay, may moment na may magsasabi ng, "Sandali, cheers muna!" Tapos sabay-sabay magtataas ng baso, ting, magbabanggaan, tapos shot. Parang automatic na siya sa kahit anong celebration. Ngunit, naisip mo na ba kung bakit nga ba natin ginagawa to? Saan nga ba nagsimula ang pag-cheers? Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fact your day, fact size and history. Fact your daily legends, what ifs and mystery. Fact your daily, bawat araw bagong discovery. Sa totoo lang, matagal na ang tradisyong ito, libu-libong taon na. Noong sinaunang panahon, lalo na sa Europa, ang pag-inom ay hindi lang pampalipas oras. Parte siya ng mga kasunduan, alyansa at pakikipagkaibigan. Ngayon, may isang popular na kwento na nagsasabing kaya raw malakas magbanggaan ng baso noon ay para maghalo ang inumin at masigurong walang lason. Medyo dramatic pakinggan, di ba? Pero ayon sa mga historiador, wala talagang matibay na ebidensya na iyon ang pangunahing dahilan. Mas mukhang alamat lang siya na nadagdag sa kwento sa lumilipas na panahon. Ang mas malinaw na paliwanag, ang toast ay simbolo ng tiwala at pagkakaisa. Nung Middle Ages, karaniwan ang pag-aalok ng inumin bilang tanda ng mabuting hangarin. Kapag sabay kayong umiinom, parang sinasabi mong magkasama tayo rito. At oo, may mga panahon talaga noon na may panganib ng paglalason, lalo na sa politika. Kaya ang sabayang pag-inom ay naging simbolo ng mutual trust. Isa pang interesting na detalye, ang salitang toast mismo sa Ingles ay may literal na pinagmulan. Noong ika-16 at ika-17 siglo sa England, naglalagay talaga sila ng toasted bread sa alak o wine para pagandahin ang lasa. Eventually, ang salitang toast ay naging tawag na rin sa mismong pag-angat ng baso bilang pagbibigay pugay sa isang tao. Samantalang ang cheers naman ay galing sa lumang salitang Pranses na chiere, na tumutukoy sa mukha o ekspresyon. Sa paglipas ng panahon, naging ibig sabihin nito ay saya o encouragement. Kaya kapag nagsabi ka ng cheers, parang sinasabi mo ring para sa kasiyahan natin. Ngayon, kung iikot tayo sa iba't ibang bansa, mapapansin mo na halos lahat may sariling version ng cheers. Sa Germany, Prost, maikli, diretsong kahulugan. Sa Spain, salud, ibig sabihin kalusugan. Sa France, sante, kalusugan din. Mapapansin mo paulit-ulit ang tema, health at well-being. Sa Italy, chin-chin, na may tunog na parang nagkakabangga ang baso. Sa Japan, kanpai, na literal na empty the cup. Pero hindi naman ibig sabihin kailangan mo ubusin agad. More on expression siya ng sabayang pag-inom. Sa Korea, gyeonbe, at kadalasan may kasamang bahagyang pagyuko, lalo na kung may nakakatanda. At dito nagiging mas interesting. Hindi lang pala salita ang mahalaga, pati paraan. Halimbawa, sa Germany at ilang bahagi ng Europe, importante ang eye contact habang nagto-toast. May paniniwala pa nga na malas kapag hindi ka tumingin sa mata ng ka-cheers mo. Parang small detail, pero seryoso sila dun ah. Sa Japan naman, may hierarchy. Kung mas bata ka o mas mababa ang posisyon mo, dapat mas mababa rin ang pagtaas ng baso mo kumpara sa nakatatanda o boss mo. Simpleng galaw, pero may ibig sabihin yun, ay respeto. Sa Korea, kapag iinom sa harap ng mas nakatatanda, kadalasan bahagyang tumatalikod o tinatakpan ng bibig habang umiinom. Again, respeto pa rin ang tema. Sa bansang Georgia, ibang level ang toast culture nila. May tinatawag silang tamada. Siya ang opisyal na tagapagbigay ng toast sa isang handaan. At hindi ito simpleng cheers lang. Minsan mahahabang talumpati talaga. May kwento, may papuri, may tribute sa pamilya, sa mga ninuno, sa pagkakaibigan. Structured siya. Halos parang bahagi ng seremonya o isang program. Sa ilang komunidad naman sa Africa, hindi laging salpukan ng baso. Minsan, sabayang pagbigkas lang ng pagpapala bago uminom ang tradisyonal na inumin.
Ang mahalaga, pare-pareho ang intensyon. Yun ay pagkakaisa. Paano naman tayo dito sa Pilipinas? Wala tayong iisang traditional word na katumbas ng cheers. Ang salitang tagay kasi ay simpleng kahulugan lang ay inom o uminom tayo. Pero pwede na din, sige. Minsan, mabuhay. Minsan, para sa tagumpay o sa ating pagkakaibigan. Kaya mas simple at makabago. Shot puno, sabay tawanan. Hindi man siya formal, pero nandun pa rin ang essence. Sama-sama tayo sa moment na to. At kung iisipin mo, kahit wala pang alak, may toast pa rin, kahit juice o tubig lang. Sa kasal, may best man o maid of honor na magbibigay ng mensahe bago magtaas ng baso ang lahat. Sa graduation, may collective toast para sa bagong simula. Kahit sa simpleng dinner, may mag-i-initiate ng, "Oh, para sa bagong trabaho mo." Tapos, ayun na, ting! May mga pag-aaral din sa psychology na nagsasabing ang sabayang ritual, kahit gaano kasimple, nakakatulong sa social bonding. Kapag sabay-sabay kayong kumikilos at nagsasabi ng iisang salita, parang mas tumitibay ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang grupo. Kaya siguro iba yung feeling kapag sabay-sabay kayong nag-cheers, ano? At kung tutuusin, napakasimple lang ng gesture. Itaas ang baso, tumingin sa isa't isa, bangga ng bahagya ang mga baso, sabay inom. Pero sa likod ng simpleng galaw na yan, dala niya ang libu-libong taon ng tradisyon. Mula sa sinaunang alyansa hanggang sa modernong kasalan at birthday party. Kaya sa susunod na may magsabi ng cheers, mapaisip ka sandali. Hindi lang pala ito simpleng salpukan ng mga baso. Isa itong maliit na ritual na nagsasabing, magkasama tayo. At minsan, sapat na yon para gawing mas espesyal ang isang ordinaryong sandali. Kaya ngayon, sabay-sabay tayo. Cheers! Comment mo nga sa baba kung sino sa mga kaibigan mo ang kailangang makapanood nito kasi palaging pasatagayan. Ako po si Maya at ito po ang Factio Daily. Pambihirang kaalaman, araw-araw. Alamin, matuto at matuwa. Mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubay, subscribe. Grabe, sintonado eh. History, fact, your daily legends, what is a mystery? Fact, your daily, bawat araw bagong discovery. Sumubay at matuto. Fact, your baby.